Good morning, Philippines! Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, December 31, 2023. Mamayang gabi po atin pong sasalubungin ang 2024. Katulad po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid ng ating ipinangako, simula po ngayon tayo po ay magiging vigilant at critical sa mga nangyayari sa ating political environment with the end view of enlightening the Filipino masses tungkol po dito sa mga kaganapang sa ating bansa. Atin pong ipaliliwanag kung bakit tayo po ay nag-withdraw ng ating suporta sa kasalukuyang administrasyon. Halimbawa po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tungkol po sa isyu ng SMNI. Ano po ba ito? Ito pong SMNI ay tanging radio station na nagbibigay ng platform sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang sa kanyang civilian life ay patuloy pa rin po na magkaroon siya to keep in touch with the Filipino masses where he still could give his wisdom of a better governance for the Filipino people. So dito po sa pamamagitan ng kanyang programa na pinamagatan pong gikan sa masa para sa masa, patuloy po ang ginagawa ng dating Pangulong Duterte upang magbigay siya ng kanyang mga payo sa kasalukuyang administrasyon at ipaabot sa masa kung ano yung kanyang mga saloobin tungkol po sa mahalagang isyu ng ating panahon. Yun po ang isang kahalagahan ng programa ng SMNI sa pamamagitan ng gikan sa masa para sa masa. Pangalawa po dyan, alam po naman natin kung gaano katapang, kagaling ang ating dating Pangulo. So siya po lamang ang makakapagsabi ng diretsuhan with bravery tungkol po sa nangyayaring korupsyon sa ating pamahalaan. With his experience as previous president, alam po niya higit kanino mang pangkaraniwang sa mamamayan kung ano talaga ang ahensya na corrupt, katulad po ng nabanggit niya ng Congress with the lower house is one of the most corrupt institution. Ang sabi nga niya dito na masyadong hipokrito ang lower house sa pamamagitan ng pagtanggal sa confidential funds ni Inday Sara. Gayo sapagkat di umano hindi ito na-audit properly itong mga confidential funds. Pero ang sabi nga ng ating dating Pangulong PRRD, mismo ang Kongreso ay naglaan ng budget para sa kanilang sarili na hindi rin subject for auditing. Hindi nga lang ito pinangalan ng confidential funds.
Iba lang ang kanilang pangalan dito. Ngunit substantial amount din po ang inilalaan ng Congress as a budget provider sapagkat sa ating saligang batas, Kongreso po ang naglalaan ng budget. Sumalaya po silang malagyan ng budget yung kanilang mga sarili na ayon nga sa ating Pangulo, itong malaking halaga ng budget na ito, part about taxes, of course, inilalaan ng membro ng Kongreso para sa kanilang sarili without the said funds being subjected to proper auditing. Kaya ang sabi ng Pangulo, masyadong ipokrito ang nabanggit na institution. At siyempre po, alam ng Pangulo yan sapagkat alam ni PRRD yan sapagkat dati po siyang Pangulo ng Pilipinas. At dahil dito po, nagalit ang Kongreso. Isa po sa mga dahilan kung bakit nais nilang tanggalan ng prangkisa. Pangalawa po dyan, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong programa po ni Ka Eric Celis at ni Dr. Loren Badoy, itong Laban Kasama ang Bayan. Araw-araw po sa kanilang programa, kanila pong ini-expose ang atrocities ng CPP, NPA, NPF committed against the Filipino people. Yung the evil of recruiting the youth to join the NPA. Ito po yung kanila pong inaatake dito. To enlighten especially the youth, the parents, na hindi dapat magpalinlang ang mga kabataan ito para sumanib sa kilusang rebellion na inilulunsad ng CPP, NPA, NTF. So itong programa pong ito ni Ka Eric at ni Ka Loren Badoy ay napakahalaga po upang maliwanagan ang sambayanan tungkol po sa kasamaan ng CPP, NPA, NDF na matagal na pong nananalanta sa ating bayan. For more than 50 years, ito pong samahang ito ay tunay po na salot ng sambayan ng Pilipino. And take note, this is the only radio station which tackles the atrocities of the Filipino, of the CPP, NPA, NDF committed against the Filipino people. So napakahalaga po. Ngunit, ano po ang ginawa ng Kongreso? Ipinatawag po ang dalawang host na ito at they were cited in contempt. Ikinulong po sila. Ano po ang dahilan? Sapagkat binanggit po ni Ka Eric at ni Dr. Loren Badoy na si Martin Romualdez as Speaker of the House ay mayroong 1.8 billion travel funds. So dahil po dito, pinatawag, inimbestigahan kung totoo ba o hindi, kung ipinatutuga kay Ka Eric kung kanino nanggaling ang informasyon na yan tungkol sa travel fund di umano ng Speaker of the House na nagkakahalaga ng 1.8 billion. Na ayon din kay Ka Eric, itong halaga na ito is not also subjected
to proper auditing. So dahil po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang MCRTB, MTRCB ay naglabas po ng suspension order laban po dito sa dalawang programang ito upang ito ay immediately maipasara. Ay pasarado po yan. At sa atin pong huling balita tungkol dito, mismo ang NTC ay maglalabas o naglabas ng order na mismong i-revoke ang license ng SMNI ayon po daw sa resolution ng Pababang Kapulungan. So yan po ang unang kasalanan ng administrasyon ito. Yung patahimikin po ang SMNI. Ano po ang mga negative implications nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Una po dyan, ang talagang layunin nito, patahimikin ang mga Duterte. Mapigilan si dating Pangulong Duterte na magpahayag, patuloy na makapagpahayag ng kanyang mga opinion at mga kritisismo laban sa mababang kapulungan. Pangalawa po, to deprive the Filipino masses of the informations tungkol po dito kay Inday Sara na nais wasakin, particular ni Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang sa ganun po, mawalan na po ng information ang sambayanan tungkol po kay Inday Sara Duterte at sa dating Pangulong PRRD. Yun po talaga ang layunin nila, na talagang madetach sa sambayanang Pilipino ang mga Duterte ito, sapagkat sa tingin nila ito ay tinik sa kanilang political ambitions, specifically on the part of Martin Romualdez, upang masigurado yung kanyang pagiging Pangulo sa 2028. So ganyan po, napakaaga pa lamang pero mayroon na pong pamumulitika. Pangalawa po, at pinakamabigat po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay pag-atake sa karapatan ng sambayanang Pilipino of their rights to press freedom. Alam po naman natin na napakahalaga ang karapatang ito na makapagpahayag ang bawat mamamayan ng kanyang saloobin, lalo na po tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa pamamalakad ng ating bansa. So this is the most important, one of the most important right of every citizen, yung kalayaan sa pamamahayag na dapat po pinoproteksyonan ng pamahalaan. Ngunit ano po ang ginawa ng Kongreso, ng lower house? Nais po nilang busalan, patahimikin ang SMNI. And take note po, ito yung platform na ginagamit ng dating Pangulo to keep in touch with the Filipino masses. Alam naman po natin kung gaano kapopular sa masang Pilipino ang dating Pangulong PRRD. And this is the only way where he could still
communicate with the Filipino people. Ito pong kanyang programa. Gikan sa masa, para sa masa. Ibig po sabihin, nagmula sa sambayanan patungo sa kanila. So, napakahalaga po ng programang ito. At kung kayang gawin yan ng pamahalaang Marcos, na mismo ang dating Pangulo ay kanilang busalan, patahimikin sa pamamagitan ng paggamit ng makinarya ng pamahalaan, the lower house, the MTRCB, the NTC, yan po ay maliwanag na paniniil sa karapatan ng sambayan ng Pilipino. At kung kanilang nagawa yan sa dating Pangulo, how much more to an ordinary Filipino people. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, this is unforgivable. Hindi po natin pwedeng palampasin ito, mga kababayan, mga kapatid, mga kabarangay. Kailangan po ipaglaban ito ng bawat mamamayang Pilipino nang sa ganon po, hindi na ito, kumbaga hindi po ito maulit sa kasaysayan. Imagine po, Congress, the lawmaker, Congress na dapat po silang magprotekta sa mga karapatan ng sambayan ng Pilipino. Sila mismo ang kumikitil sa karapatan na yan. So kung mismo ang Kongreso ang gumagawa yan, at itong mga ahensya ng pamahalaan, na dapat sila ang nangangalaga sa karapatan na yan, katulad ng NTC at MTRCB, ay nagpagamit sa administrasyon ito upang isarado ang radio station na yan sapagkat it is critical of the administration, then wala na pong paraan para malaman natin kung ano ang kabulukan, kung ano ang kalokohan na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon laban sa interes ng mga Pinoy. Another thing po na kumbaga, abhorrent tungkol sa bagay na ito. Ipinasarsarado po ng lower house ang SMNI sa dahilan una na binanggit ng dating Pangulong Duterte na isa sa pinakabulok na institusyon itong lower house. Una po yan. Pangalawa, nung sinabi ni Eric D. Umano na si Speaker Martin Romualdez ay mayroong 1.8 billion travel fund. So dahil dyan, ipinatawag po upang ituga ni Eric yung kanyang informante kung saan daw nakuha ni Eric Celis yung informasyon niya. At itong si Eric Celis, ang sabi niya, karapatan ko yan, karapatan ng mga journalist yan, na hindi namin pwedeng ibulgar kung ayaw namin yung aming source. Of course, sapagkat kung mapipilit ang isang journalist na ituga ang kanyang informante, wala na pong magbibigay ng mga informasyon sa mga journalist dahil sa takot na ituga sila at sila ay parurusahan. So nanindigan po si Caceres na hindi niya sabihin. At dahil po dyan, he was cited for contempt together with Lauren Badoy for not telling the truth before the committee of the lower house investigating on the matters. Ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang question dito,
or rather I would say the implication po ng ginagawa ito ng lower house. Ang ibig po sabihin niya, lalo na po kung ninyo, napanood po natin yung committee hearing na akala mo itong mga congressmen ay talagang mga mayayabang, talagang mga powerful. Ang ibig po sabihin niya, they are trying to impress upon the people that they are that untouchable. Na ibig sabihin, every time that you criticize them, they can just call you, investigate you, and do everything. Pwede ka nilang ipakulong kung ayaw mong sundin ang gusto nila. So in other words, they are applying upon pressures, or they are applying pressures upon the journalist not to speak against them. Otherwise, you will be subjected to what they have done to the SMNI, ka Eric Celis and Loren Panoy. Pasasara po nila ang platform mo at ikaw po ay kanilang ipatatawag, imbestigahan, at kung hindi ka sumunod sa gusto nila, you will be cited in contempt and prison. So ano po ang ibig sabihin nila? Ganun ka makapangyarihan itong mga membro ng Kongreso. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sabi nga sa saligang batas natin, public office is a public trust. Government employees are public servants. They are there to serve the Filipino people. Mga katulong lang po natin sila. They are servants. We are the boss. Gagawin ng Kongreso yung ginawa nila kay Eric at kay Loren Badoy at kay Pangulong Duterte. Take note, si dating Pangulong Duterte is now an ordinary citizen. Gagawin nila yun just because these people are critical of what they are doing in the lower house. Tungkulin nila na ipaliwanag na hindi totoo na may 1.8 billion travel fund sa Speaker Martin Romualdez kung talagang wala. Pero yung pagalitan mo ang boss mo dahil nagsabi siya, that is the right of every citizen to ask question, to express his opinion. Oy, Mr. Romualdez, balita ko meron kang 1.8 billion. Tatawagin mo pagagalitan mo. Hindi totoo yan. Kanino mo nakuha yan? Sabihin mo sa amin. Hindi dapat ganun ang approach. Dapat ang approach, kung talagang hindi totoo, hindi po totoo yan, then they have to explain it to the full satisfaction of the people. Because that the subject matter is the people's money. Imagine 1.8 billion kung totoo man yan. Considering sa kahirapan na tinatama sa sambayan ng Pilipino, malaking halaga yan. Nagagamitin lang sa pagpapasarap. Kung mayroon. Kung wala, di ipaliwanag nila. Tungkulin nilang magpaliwanag. Pero yung ipasasarado mo, yung platform, yung SMNI, hindi po tama yan. This is first in history. And this is a direct affront to the press freedom na hindi po dapat hayaan. At ito po ang ikinagagalit natin. Sapagkat hindi pwede
na ito ay payagan sa isang bansang demokrasya. Napakahalaga po. It is equal to life itself. Yung karapatan mo na magpahayag ng iyong opinion, karapatan mo magtanong sa sino mang public official who is a servant of the public tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanilang panunungkulan. Sa halip na ipasara mo, sa halip na pagalitan mo, pag pinalampas po natin ito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, mamimihasa po ang ang mga public official na yan. Kaya ang panawagan po natin sa kanilang mga constituents, yung mga hinayupak na yan, yung mga congressmen na yan, huwag nyo na pong iboto sa darating na eleksyon ngayong 2025. Ipakita po natin na tayo ay nagagalit sa kanilang ginawa. Nang sa gayon po, ang mga susunod na congressmen ay hindi na po nila gawin ito. Kaya po ito. O kaya dahil dito nagagalit din po tayo sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sapagkat hindi po ito gagawin ni Martin Romualdez, pinsang buo ng ating Pangulo, kung wala pong basbas ang Malacanang. Ang kanila po talagang immediate concern dito, mapahinto, mapatahimik ang mga Duterte. Yun po talaga. Sapagkat natatakot sila, alam nilang popular pa rin ang dating Pangulo at kahit si Inday Sara. Sapagkat alam po naman natin, it cannot be denied. Without Inday Sara joining BBM last May 2022 election, BBM could not make it. Hindi po mananalo siya. Pero ngayon po, with the manipulation of Lisa Araneta Marcos, the First Lady, gusto nilang sirain si Inday Sara. Katulad ng ginawa ni Trillanes kay BPP Binay noong 20 itong nakaraang itong 2010 election. Si BP Binay Vice President, ex-Vice President Jojo Binay, mabango ng mga panahon yun bago magkaroon ng eleksyon noong 2010. He was the most expected presidential. In fact, isa po tayo sa mga sumuporta kay Binay. Pero 3 taon bago mag-eleksyon, sinimula na po ang demolition job sa Senado nila Trillanes at ng kanyang mga kasama. At nagtagumpay sila doon na maipunla sa kaisipan ng sambayanan na talagang napakakurap ni Jojo Binay. And they want to repeat with Inday Sara. In fact, pinalabas na nila yan. Sinimulan na nilang sabihin that one of the most corrupt public officers ay si Inday Sara, sapagkat in 11 days, gumastos daw ng ganito kalaking halaga na confidential fund noong for the year 2022 or 2023. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit pagdating ng 2024 budget, wala na yung confidential funds ng OBP, Office of the Vice President,
at the same time, DepEd Secretary. Pero ang totoo po dyan, talagang ang dahilan dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, they want to paralyze the office of the OBP and DepEd with respect to this mga intelligence work, sapagkat alam po naman natin na very vocal si Inday Sara laban sa mga komunista o sa mga rebuilding komunista. At ito pa nga po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sabi nga natin, the only radio station that criticize about the atrocities of the CPP-NPA committed against the Filipino people, itong SMNI, specifically itong programa ni Ka Eric at ni Lauren Badoy na laban kasama ang bayan. So, ano po ang direct implication nito? Kapag isinarada po ang SMNI, wala na pong radio station na magbubulgar ng kasamaan ng CPP, NPA, NTF. So ano po ang direct consequence niya? The Filipino people, as it was before, will no longer be enlightened about the CPP, NPA, NTF. So, yung ating mga kabataan, mamimislead para sumali na naman sa CPP, NPA, NTF. So, sa halip na ipagpatuloy ang programa ng dating Pangulo na wakasan ang CPP, NPA, NTF sa ating bansa, muli pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang CPP, NPA, NTF. Una po sa pamamagitan ng pagtanggal ng confidential funds ng OBP at DepEd na dapat magamit ito ng nabanggit na ahensya upang makapagsagawa ng massive intelligence works nang sa ganon itong mga schools, colleges na to at yung iba pang lugar sa Pilipinas ay mapenetrate ang ating government through OBP and through DepEd nang sa ganon talagang mahinto na itong mga recruitment at itong mga plano kasamaan ng CPP, NPA, NDF. Tinanggal po yan. So, kung wala pong intelligence funds tungkol dito, the OBP and the DepEd could no longer do anything relative to CPP, NPA, NDF. Una po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Pangalawa po dyan, kapag walang SMNI, so hindi natin alam kung anong nangyayari tungkol dito sa CPP, NPA, NDF. So lalakas sila. Magugulat na lang tayo, nandyan na sila. Katulad ng mga nakaraang panahon. So in other words, talagang kitang-kita mo na walang pakialam sa kapakanan ng masang Pilipino itong administrasyon Marcos at itong Congress. Ang kanila lang tinitingnan dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, yung pansariling kapakanan. Hindi nila alintana kung ano ang masamang epekto sa sambayan ng Pilipino ng kanilang ginagawa. Yan po ang malaking kasalanan ng administrasyong ito. Ang dating pulisiya ng dating Pangulong PRR tungkol dyan sa mga komunista na yan, to die or to surrender. Maayaw sumuko, mamatay kayo, ubusin namin kayo.
Kung sumuko naman kayo, tutulungan namin kayo na makapalit sa ating lipunan with all the supports that you need. So yan po ang naging patakaran. Sa halip may pagpatuloy, patakaran na yan towards the communist movement in the Philippines. Ano pong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon? O mag-usap tayo. Siyempre po habang nag-uusap, ceasefire yan. Ganyan naman ang mga nakaraang mga panahon, administrasyon. Ceasefire. Habang nagkakaroon ng ceasefire, hindi makagalaw ang mga military at mga pulis dahil sumusunod sa utos ng ating pamahalaan. Pero sila, panay ang ambush, panay ang massive recruitment, panay ang ambush sa ating military. So in other words, itong peace process na ito, which takes sometimes, hindi lang naman po isang linggo yan, buwan, halos umabot ng taon. Pero during that period, where the military, in accordance with the ceasefire agreement, ay hindi gumagalaw, hindi pumapatay ng mga rebelde, labas-pasok ang mga rebelde, hayag-hayagan. Pero itong mga rebelde na to, panay ang ambos. So anong ibig sabihin yan? Habang pinapatay ang ating mga kapulisan at ang ating mga mga kasundaluhan, hindi makaganti, hindi makagalaw kasi nga dahil dito sa peace process. So the CPP and PNDF is using the peace process to consolidate, to kill enemies. Samantalang ang gobyerno hands-off. Hindi po ba kalukuhan yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? They were given so much time for the purpose. Paulit-ulit na lang po yan. Lagi rin binibigyan sila ng pagkakataon, mag-usap. Pero will proven naman na sa tuwing mag-uusap, nangyayari yung mga ganitong bad faith on the part of the CPP and PA. Talagang wala silang intensyon na wakasan ang rebellion. So in other words, CPP and PA and DF are just using the peace process to strengthen itself. Nevertheless, itong kasalukuyang administrasyon, they entertain that. Sabi nga natin, maraming pakinabang mga corrupt na politicians. At sa tingin po natin, pinaghandaan nito ni Martin Romualdez kaya nakikipagkaibigan sa CPP and PND. Hindi lang basta pakikipagkaibigan. They are showing direct support sa pamamagitan po ng kanilang suporta kay Franz Castro at itong mga peace process na to. Pinaghahandaan nito ni Martin Romualdez para magkaroon po siya ng private armies nationwide para sa kanyang presidential election. Gagamitin niya itong mga NPA na to bilang terorista para takutin ang sambayan ng Pilipino na siya ang iboto. At itong mga corrupt na congressman, kasama din po kasi alam nila na makakasama sila sa pakinabang. Dahil pati man sila ay dadalhin ng mga CPP, NPA, NDF na to. Kaya mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, paulit-ulit po itong ating problema. Kaya ngayon, problema niya sa CPP, NPA, NDF, it has been more than 50 years. At wala po tayo nakikitang paraan o nakikitang dito, kumbaga, banaag na ito'y magwawakas. Ang panahon ni Pangulong Duterte or with Inday Sara as president, at sinasabi naman publicly ni Inday Sara yan, that is also her commitment. Follow the step of her father with respect to this problem relative to CPP and PNDF.
Talagang wakas na yan. Sabi nga niya dito sa tungkol dito sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pakikipag-usap sa mga rebelde. Ang sabi nga ng ating Vice Presidente tungkol dyan, this is entering into a compromise with the devil. Totoo po, mga devil po yung mga CPP and PNDF na yan. And as a devil, you ought not to talk with him. Hindi po para makipag-usap ka dyan. Eh mga demonyo nga yan eh. Pag nakipag-usap ka dyan, eh dadalhin ka lang sa impyerno ng mga yan. And yet, ito po ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Bakit po? Sapagkat gusto nilang pagsilbihan ang kanilang personal na interest. Yung personal na interest nila without due regard to the interest of the Filipino people. In other words, they are doing it. They are doing everything to serve their personal interest at the expense of the Filipino people, of the Filipino masses. So mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, maging vigilant po tayo. Dito po sa issue ng SMNI, hindi po ganun kasimple yan. Kumbaga, napakalaki po ang implikasyon nito sa ating karapatan sa pamamahayag, sa ating laban sa mga komunista na matagal nang nananalanta sa ating bayan. At ito pong ipinakikita ng lower house with Martin Romualdez na talagang sila ay mga untouchable na hindi ka pwedeng, you should not criticize them. Otherwise, daranasin mo yung ipinadanas sila kay Ka-Eric, kay Lauren Badoy at saka sa SMNI. Hindi po dapat natin hayaan yan, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. For the future generation po, let us fight against it. Sapagkat once na tinolerate natin ito, tuloy-tuloy po ito. At ang ating panawagan sa MTRCB, dapat wala kayong alam sa trabaho nyo or nabayaran kayo, hindi kayo makatanggi sa utos ng Malacanang. Definitely, utos ng Malacanang yan. Because the NTC, the itong MTRCB is under the office of the executive department yan. So, ang kanilang boss dyan ay si BBM. So, kung kanila mang ginawa yan, it is because of the order given to them. Ito namang lower house, they are not under the executive, they are independent. By virtue of the separation of powers under the Constitution, not even the President can order them. Pero, hindi po yan basta magagawa ni Martin Romualdez without the blessing of BBM. Sapagkat kung ayaw din ni BBM, pwede niya sabihan si Martin Romualdez, okay, pinsan, huwag mo naman kalabanin ang ating Vice President. Huwag mo naman gipitin na ganyan. At hindi tama yan. Ang laki na utang na loob ko sa mga Duterte. Una dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung maalala po natin, tanging si Pangulong Duterte ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pangalawa po yan. Without the Duterte, BBM could not be a president. He could not be elected as president in 2022 presidential election. And yet, kayang gawin nila yun sa mga Duterte. Walang utang na loob, di po ba? At ang taong walang utang na loob ay talagang masama yan. Isa sa pinakamasamang tao, yung isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So,
It's either tolerance or direct order from Malacanang to Martin Romualdez to do everything in order to close the SMNI so that PRRD could be detached from the Filipino masses. Yan po talaga ang layunin niya. Secondly, patahimikin, especially si Ka Eric Celis at si Loren Badoy so that they could no longer criticize members of Congress. Sapagkat alam po naman natin na talagang hold no bar itong mga diskusyon nila Ka Loren Badoy at saka ni Ka Eric. While they address their program directly to the CPP and PNDF, they also tackle some other important political issues na mayroong direktang kaugnayan sa sambayanan. So ito po ang gustong tanggalin ng Administrasyon Marcos. Sabi nga natin, another thing done is to instill fear on the part of the lower house upon any journalist not to say bad words against them. Otherwise, you will be subjected to their power para ikaw ay patahimikin. Yan po ang mga implication dito. Ang nakakalungkot po, it is our money that they use against us, against our interest. So, inuulit po natin, isa sa pinakamalaking kasalanan ng administrasyong BBM ay ito pong pagtatangka na patahimikin ang SMNI. Lahat, pati ngayon yung organisasyon ng Kingdom of God na pag-aaral na pinamumunuan ni Pastor Kibuloy as an owner of the SMNI is being subjected to investigations, pati yung mga kaso di umano nito sa US. Ang purpose po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sirain ang kredibilidad ni Pastor Kibuloy as one of the ardent supporters ni PRRD. Nang sa ganon, may justify nila kung bakit dapat isara ang SMNI. So, naulit po natin, hindi natin hayaan na mangyari ito. Ipaglalaban po natin. At tayo po ay nagpapasalamat dito sa mga modernong teknolohiya, the internet technology especially, where through this platform, we can express our opinion, we can express our disgust towards the administration kahit nasa bahay lang po tayo. Hindi katulad ng araw, kung gusto mong magpahayag ng iyong ill feeling against the administration, kailangan mong lumabas at mag-rally, magdemonstrasyon. Pero ngayon, right at your home, you can express your opinion, you can express your feeling towards the government, you can tell the people what do you want to tell them kahit nasa loob ka lang ng bahay because of this internet technology. At ito po ang sinasabi natin, kailangan lang magamit natin ito sa tama at kailangan lamang ang sambayan ng Pilipino ay maging kumbaga mulat at they have to take time to listen sa mga ganitong uri ng mga pamamahayag ng mga vloggers natin na tunay na naglilingkod sa bayan. Tinitingnan po natin, kumbaga nag-i-scan po tayo, marami po mga vloggers na talagang todo suporta pa rin sa kasalukuyang administrasyon. Well, karapatan nila yon, bahala po sila. Kung hindi nila nakikita ang pagkakamali ng kasalukuyang administrasyon.
Kung if they were really in good faith, then that is their opinion. We respect them. Pero kung ginagawa nila yan sapagkat nabayaran sila o dahil natatakot sila, so that could be the worst of them. Ayun po yung kumbaga nakakalungkot na bahagi kasi ibinibinta mo ang kapakanan ng sambayanan dahil sa iyong personal na benepisyo. Yun po. Kumbaga, with that, taksel na rin sila sa bayan. Kasabwat na rin sila sa kasalukuyang administrasyon na to na isulong ang kanilang personal na interest laban sa interest ng masang Pilipino. Yun po ang masama. Pero kung sinasabi nga natin, they were doing it in good faith because according to their honest opinion, tama ang ginagawa ng kasalukuyang administration, then we respect them. Ours being a democratic country, karapatan yan ng bawat isang mamamayan. Kaya lamang po, ang mensahe po natin sa mga ganitong ore ng vloggers, na sana po, sabi nga ni Maharlika, minsan lang tayo mabuhay at totoo naman yan. At sana gamitin natin yung minsang buhay na ito upang makapaglingkod tayo sa sambayanang Pilipino sa ganitong paraan. Maliit na bagay kung ating titingnan, pero mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, this is one of the best service that we can do ever to the Filipino people. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maligayang Pasko at maligong bagong taon.